Noong February 1, 2014 ay natagpuan sa Ampatuan, Maguindanao ang tinuturing na isa sa pinaka-nakakakilabot at nakakadiring crime scene sa Pilipinas. Sa sobrang nakakadiri ito ay hindi malaman nung umpisa ng mga barangay tanod na pumunta dun sa bahay kung ano ba talaga yung tinititigan nila. Papaalalahanan ko lang yung mga viewers natin na may detalye sa video na to patungkol sa pagpatay, pagkatay, at pagkain ng tao. Kaya kung mahina ka sa mga ganitong uri ng kwento ay pwede ka nang huminto sa parte na to ng video. Pero kung kagaya naman kitang mahilig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nagsimula ito lahat bandang January 29, 2014. Yung ilan sa mga magkakapit-bahay sa Barangay Kamasi sa munisipalidad ng Ampatuan sa probinsya ng Maguindanao ay nagsisimulang magtanong-tanungan dahil nakakarinig sila ng mga sigawan at pagtatalo sa isa sa mga bahay sa lugar nila. Hindi naman ito parang nagsasakitan o naghahabulan, parang nagtatalo lang sila pero di nila maintindihan kung ano ba yung pinagtatalunan ng mga to. Hanggang sa paglipas pa ng ilang mga araw ay hindi na nila maiwasang pag-usapan to sa lugar nila dahil ilang araw na nilang naririnig na nagtatalo-talo yung mga tao dito. Yung bahay na tinutukoy nila ay bahay ni Akrima Amil at ng tatlo nitong mga anak. Hiwalay na to sa asawa, matagal na panahon na. Matagal na rin nilang hindi nakikita yung asawa nito, hindi na bumibisita o hindi tumutulong sa gastusin. Pero okay naman yung buhay nila mag-iina, mabubuting anak naman yung mga anak nito. Magkakasundo din, lagi nila nakikita magkakasama, nagtutulong-tulong sa pagtatanim at pag-aayos sa bahay nila. Kaya't nagtataka sila magkakapit-bahay kung ano kayang pinagtatalunan ng mga to. Bumisita kaya yung tatay nila? Ito kaya yung dahilan kaya sila nagtatalo-talo, hindi sila magkaintindihan kung paano gagawin. Pero syempre, kanya-kanya lang sila ng opinion. Ayaw naman nila pumunta dun sa bahay at magtanong at mangialam sa away pamilya nila. Pero ang tanging alam lang ng magkakapit-bahay na yung nanay ng tatlong lalaking magkakapatid dito na si Akrima Amil nga ay may sakit. Alam nila to dahil nakikita nila yung magkakapatid na dinadala yung nanay nila sa magtatawas o mambabarang at humihingi ng tulong yung mga to para malaman kung ano ba yung sakit ng nanay nila, paano ba gagawin at kung paano siya gagamutin. Siguro ilang linggo na rin silang pabalik-balik sa magtatawas sa lugar nila. Hindi naman to unusual o kakaibang hakbang para gamutin yung nanay nilang may sakit na lumapit sa magtatawas dahil tandaan natin 2014 to at sa Maguindanao to nangyari. Yung ibang mga barangay dito kapag may nagkakasakit sa magtatawas talaga lumalapit. Kagaya natin taong 2014, yung ibang mga nanay o mga lola natin kapag nagkakasakit tayo ay doon tayo dinadala para malaman kung namatanda ba, may naistorbong duwende o kapre o masamang espiritu. Noon pa man ay ginagawa na ito ng ilan siguro dahil mas mura kaysa sa ospital at sa kung paano mang kadahilanan ay nagiging epektibo sa ilan. Hanggang mga bandang umaga ng February 1, araw ng Sabado, ay napansin na ng magkakapit-bahay na tahimik na yung bahay ng pamilyang Amil. Hindi tahimik na wala na nag-aaway, kundi tahimik na parang wala ng tao dito. Binaliwala lang nila to hanggang magtanghali, hanggang maghapon. Sa araw-araw na pamumuhay nila tuwing nadadaan sila sa lugar malapit sa bahay ng Amil family ay palagi nila nakikita yung mag-iina o yung magkakapatid na nagtatanim o nag-aani ng gulay sa paligid ng bahay nila. Sa tanghali naman ay nagluluto yung mga to sa labas ng bahay. Pero nung araw na yon, February 1, ay wala silang nakikitang kahit anong senyales na may tao dun sa bahay. At sa pangalawang pagkakataon ay kumausap sila ng ilang mga barangay tanod. Sinabihan nila tong i-check yung bahay dahil nung unang pagkausap nila sa mga to, nung January 29 ay sinabihan silang baka away pamilya lang, wag na tayong mangialam at hindi nila pinuntahan. Pero nung araw na yon, araw ng Sabado, sa pangalawang report ng magkakapit-bahay ay napilitan na silang i-check at kamustahin yung pamilya. At dito ay ilan sa mga barangay tanod at ilan sa magkakapit-bahay ay sama-samang pumunta sa bahay ng pamilya Amil. Nung malapit na sila dun sa bahay ay napansin nilang parang wala ngang tao dito pero tumuloy pa rin sila
Nung papalapit na sila ng papalapit ay nagsimula na magsalita yung mga barangay tanod sa pangalan ng nanay ng pamilya. Nagpakilala sila, mga barangay tanod, mga ngamusta lang sila. Pero wala sila nakikitang taong lumalabas o sumisilip man lang mula dun sa bahay. Hanggang nung nakatayo na sila sa harap ng bahay ng pamilya, nakabukas yung pintuan dito kaya kita nila yung loob, ay may nakita silang parang hayop na nakahiga o patay dun sa gilid ng bahay. Hindi nila maintindihan dahil parang may telang nakabalot dito. Kaya't ang ginawa ng ilang mga barangay tanod ay dahan-dahan silang lumapit dun sa hayop o bagay na tinititigan nila. Nung nasa harap lang nila to, dun lang nila napagtanto na bangkay pala ito ng isang tao. Kaya hindi nila maintindihan to nung umpisa dahil parang watak-watak na yung katawan nito. Walang mga mata, may malalaking hiwa sa dibdib at sa liig. Bumalik lang sa realidad yung isip ng mga taong nakatitig dito nung isa na sa mga barangay tanod ang sumigaw nang tumawag na tayo ng mga pulis. Natagpuan naman ng ilang mga barangay tanod yung magkakapatid na magkakasama. Dito ibinalita nila at tinanong kung alam ba nila kung ano nangyari sa nanay nila. Pero yung tatlong magkakapatid ay parang nagtataka lang sa sinasabi ng barangay tanod. Patuloy lang nilang kinakausap yung magkakapatid hanggang sa nagdatingan na nga yung mga pulis. Ang description ng mga unang pulis na rumisponde dun sa bahay, yung bangkay daw ay parang kinain ng mga bababangis na hayop. Yung leeg nito ay may hiwa o taga na sa sobrang laki at lalim ng sugat ay halos hindi na nakadikit yung ulo sa katawan. Habang yung mga mata nito ay wala na, hindi dahil wala talaga siyang mata, kundi kung sino man yung pumatay dito ay pinilit dukutin yung mga mata ng bangkay. May malaking hiwa din ito sa dibdib na nakabuka. Kaya kung sino man yung tumititig sa bangkay na yon ay kitang-kita yung loob ng katawan. May iba't ibang paso rin ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron siyang paso sa noo, sa dibdib, sa mga daliri, sa paa. Pero ang isa sa pinakaipinagtataka ng mga pulis na yung ilan sa mga parte ng laman loob nitong bangkay ay nakakalat sa paligid ng katawan nito. Na para bang kung sino yung gumawa ng krimen ay hinalungkat yung laman loob na parang may gamit na hinahanap. Kaya nga kung i-describe nila to ay parang kinain ng mga mababangis na hayop. Nakumpirma na nga ng mga pulis na yung bangkay na yun ay si Akrima Amil, nanay ng tatlong magkakapatid na lalaki na si Dante Amil, panganay, 35 taong gulang, si Paroy Amil, 21 taong gulang at si Ibrahim, 18 taong gulang. Nung ininterrogate sila ng mga pulis, sabi ng mga to ay wala daw silang alam at wala silang kinalaman sa pagkamatay ng nanay nila. Nagtataka pa nga yung mga to at nagulat sa balitang narinig nila. Ang ginawa ng ilang mga investigador ay hinanap nila yung tatay ng magkakapatid na asawa nga ni Akrima, baka sakaling may kinalaman to sa krimeng nangyari sa dati niyang asawa. Kinabukasan, February 2, nahanap naman nila to. Pero may alibay ito at sabi niya ilang taon niya na daw hindi nakikita yung mga anak niya at asawa kaya't wala siyang kinalaman sa krimen na yun. Ngayon ay bumalik ulit yung mga investigador sa magkakapatid. Nakita ng mga pulis yung itak na ginamit sa pagpatay kay Akrima. Yung magkakapatid naman ay hindi pa rin nagsasalita, hindi pa rin nagkikwento siguro dahil sa shock sa nangyari. Hanggang sa pagtatanong-tanong ng mga pulis, yung isa sa magkakapatid na si Paroy, yung 21 taong gulang ang nagsalita. Ang sabi nito sa mga pulis, wala naman siguro mga anak na papatay sa sarili nilang magulang. Ang mga bagay na ginawa namin ay para gamutin si nanay. Imbis na magulat yung mga pulis at i-pressure yung magkakapatid na magsalita na, nag-follow up question lang sila ng, ano bang sakit ng nanay nyo? Paano nyo ba siya ginamot? Nagamot nyo ba siya? At dito ay nagkwento na yung tatlo. Ilang linggo na daw kasi may nararamdamang masakit sa katawan yung nanay nila. Hindi malaman kung sa dibdib ba, sa tiyan o sa likod, kaya't lumapit sila sa mambabarang o magtatawas ng paulit-ulit. At dito ang sabi sa kanila ay may mga masasamang espiritu daw na nasa loob ng katawan ng nanay nila na sila nagpapahirap dito sa araw-araw. Yung nanay daw nila ay may kambal na hayop, buwaya o kambing o ahas na siyang isa sa mga masasamang espiritu nagpapahirap sa nanay nila. Kaya naman kung ano man daw ang ipinayo sa kanila nung magtatawas na to, ay siyang sinunod nilang magkakapatid. Itinali daw nila yung kamay at paa nito sa mga poste ng bahay nila sa posisyon kung paano ito natagpuan ng mga pulis.
Binusalan nila to, pinaso-paso nila yung iba't ibang bahagi ng katawan para maalis daw yung mga espiritu na siyang mga sigawan na mga naririnig ng mga kapitbahay sa labas ng bahay. At nung hindi nila mapaalis yung espiritu, dito na nila ginawa yung krimen. Kung paano nakita ng mga pulis yung bangkay ni Akrima, ay ganoon ang ginawa ng magkakapatid. May taga sa liig na halos mahiwalay na yung ulo sa katawan, may malaking hiwa sa dibdib, kinain nila yung ilan sa mga laman loob nito. Impormasyon na ikinagulat at kinakilabot ng mga tao at ng mga pulis na nakarinig nito. Ayon sa pagkakakwento nitong magkakapatid ay alam nila yung ginagawa nila, pero parang hindi nila alam na ginagawa nila yon sa nanay nila. Ang nasa isip nilang tatlo habang ginagawa nila yung krimen ay tinutulungan nila yung nanay nilang makalaya sa mga masasamang espiritong nasa loob ng katawan nito. Sa mga marka ng tali sa kamay at paa ni Akrima ay kitang-kita dito na sinusubukan niyang makatakas mula sa pagkakatali ng mga anak niya. Ang isa sa pinaka nakakapagtaka dito bago mangyari tong krimen na to, yung magkakapatid ay walang history ng pakikipag-away, pakikipagtalo, ni wala rin silang criminal record na maaaring magdugtong sa krimen na ginawa nila. Ang pagkakakilala pa ng mga kaibigan ng tatlo na to ay mahal na mahal nila yung nanay nila sa puntong kaya nilang gawin ang lahat para dito. Impormasyon na pinaka nakakakilabot sa kwento na to. Dahil sa detalye ng kwento na to na handa nilang gawin ang lahat para sa nanay nila, sa puntong handa nilang patayin to, pasuin yung iba't ibang bahagi ng katawan, tagain sa liig, hiwain yung dibdib, halongkatin at kainin yung mga laman loob niya dahil sa paniniwala nilang makapagliligtas ito sa minamahal nilang nanay. Sa puntong dinukot pa nila yung mga mata nito, mapaalis lang yung mga masasamang espiritong nakasapi sa katawan nito. Ayon pa sa asawa o girlfriend nung isa sa mga magkakapatid na siyang nagsalita din sa mga pulis, ay nakita niya itong magkakapatid na to na kinukuha yung dugo ng nanay nila at siya nilang iniinom. Ang teorya ng ilang mga tao ay lulong sa droga yung magkakapatid. Sa sobrang pagkalulong nila dito ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip nila. Baka wala talagang mambabarang o magtatawas, kundi senaryo lang ito na nagawa nila sa isip nila. Dahil sabi nga nung isa sa mga magkakapatid ay ginagamot lang nila yung nanay nila. Habang sabi naman nung isa ay ritual daw ito na dapat nilang gawin, yung isa naman ay pag-aalay daw para sa sarili nilang nanay. Pero ang punto nung tatlo ay ginawa daw nila to para mailigtas yung nanay nila. Hindi kumpirmado kung yung tatlong magkakapatid ba na to ay naniniwala sa mga sinasabi nila o ginagawa lang nila to baka sakaling mapababa yung sentensyang matatanggap nilang tatlo. Pero ganun at gayon pa man ang kwento na to o krimen na to ay masasabing isa sa mga pinaka nakakakilabot at nakakadiring krimen na nangyari sa Pilipinas. Isipin na lang natin yung trauma ng mga tanod, mga kapitbahay at mga pulis na nakakita sa sitwasyon ng bangkay ni Akrima. Paniguradong dekada ang aabutin nito bago ito mawala sa isip nila o baka nga hindi na ito mawala habang buhay. Hanggang ngayon ay wala akong makitang kumpirmadong impormasyon kung ano na nangyari sa Amil Brothers. Kung nakulong na ba sila, gaano kahaba yung sentensya, kung na-diagnose ba sila sa ilang mga mental problem o nagpositibo ba sila sa droga. Kaya kung meron tayong viewers na taga-Ampatuan o taga-Barangay Kamasi, pwede mong i-comment kung ano ng balita sa tatlo na to. Pero alam nating lahat kahit hindi tayo taga-Ampatuan Maguindanao, alam nating 5 taon bago mangyari yung krimen sa Amil Brothers ay may nangyari ditong massacre na yumanig sa buong bansa. Ang tinutukoy ko ay ang Ampatuan Maguindanao Massacre na tinuturing na pinakamalalang krimen na nangyari sa Pilipinas nang dahil sa politika, na siyang kinikilala ding pinakamadugong pag-atake laban sa mga mamamahayag sa buong mundo. Pero yung detalye ng kwento at pangyayari na yan ay ibukod na lang natin sa susunod na kwento. Mag-comment ka na lang kung ano masasabi mo sa kwento ng Amil Brothers. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.